Muling kinag-uusapan ngayon ang nakaraang ugnayan ng sexy star na si Catherine Luna sa teleserye King na si Coco Martin noon. Kamakailan ay humingi ng tawad si Catherine sa kay Coco dahil sa kontrobersyang kinasangkutan nila noon. Ano nga ba ang naging ugnayan nila? Isa sa mga pinakabigatin at tinitigan na artista ngayon si Coco Martin dahil sa kanyang husay sa pag-arte, papateleserye man o pelikula. Nagsimula si Coco sa mga indie films at dito siya una nakilala bilang isang aktor at tinaguriang Prince of Indie Films hanggang sa makapag-crossover siya sa telebisyon at ngayon kilala na bilang ABS-CBN's teleserye King. Samantala, hindi lamang sa pag-arte nakilala si Coco dahil hindi may tatanggi ang angkin nitong kakisigan, kaya naman maraming babae ang nahumaling sa kanya. Isa na rito ay dating actress na si Catherine Luna na nakasama ni Coco sa indie film na Masahista noong 2005. Naging malapit ang dalawa at sinasabing nagkaroon umano sila ng relasyon. Noong mga panahon yun, nabuntis di umano ni Coco si Catherine. Sa isang interview ni Boy Abunda sa The Buzz kay Coco noong 2014, inamin niya na may nangyari sa kanya ni Catherine kung hindi sila nagkaroon ng relasyon. Ayon kay Coco, nagkamali siya dahil bata pa siya noon kaya mapusok at ang showbiz ay puro ng temptasyon. Magkasama na sila sa pelikula at hindi naging kasintahan si Catherine. Dagdag pa ni Coco, lumalabas sila dala ng kabataan kaya may nangyari na hindi nila inaasahan pareho. Ikinuwento rin ni Coco kung paano sinabi sa kanya ni Catherine na buntis siya. Noong sinabi daw ni Catherine kay Coco na nadadalang tao siya, hindi naman tanong si Coco pero sinabi niya kay Catherine kung ano ang gagawin at kung paano siya makakatulong dahil wala silang relasyon. Nasa kolehiyo pa noon si Coco, nag-aaral at wala pang matatag na trabaho. Parakit-rakit lang siya sa mga pelikula tulad ng indie films pero pinangako niyang tutulungan si Catherine sa abot na kanyang makakaya. Akala lang ni Coco ay ganoon ang set-up nila. Tutulungan niya si Catherine bilang suporta kahit wala silang relasyon. Pero kailangan niyang panindigan dahil ayaw niyang maranasan na magiging anak niya ang naranasan niya noon. Ang lumaki na walang gabay ng magulang dahil separated ang kanyang mga magulang at ang lola niya lang ang nag-alaga sa kanya. Tingin pa man sa lahat ng interview kay Catherine, sinasabi nitong si Coco ang ama na kanyang ipinagbubuntis. Kaya naman umanin ang batikos at masasakit na salita si Coco mula sa mga netizens. Paliwanag ni Coco, hindi alam ng mga tao na ginagawa niya ang kanyang responsibilidad bilang ama sa anak nila ni Catherine. Kahit ang mga anak si Catherine, nandoon pa rin si Coco. Ngunit ibarab ang sinasabi ni Catherine sa mga interview. Ayon kay Coco, bilang lalaki, ayaw niyang patulan ang mga paratang. Ayaw niyang i-defend ang sarili niya dahil alam niya ang totoo. Hanggang sa dumating ang panahon na nanganak si Catherine, nag-try si Coco na ginagawa ang kanyang parte, pero masakit umano ang mga sinasabi ni Catherine sa TV. Hanggang sa dumating ang araw na nag-shooting si Coco ng Born to Love You sa Luneta, dinala ni Catherine ang bata kasama ang lola nito. Kinausap ni Coco sila at sinabi niya na gusto niyang ibigay ang pinakamainam na buhay para sa bata. Kinausap ni Coco ang lola. Nagtanong kung pwedeng kunin niya ang bata para mabigay niya ang tamang guidance at matususan niya ang mga pangangailangan nito. Sa sobrang excited ni Coco, tinawagan niya kanyang manager at sinabing pwede lang makuha ang bata. Pero ayon sa manager niya, kailangang idaan ito sa legal na proseso. Dito rin napag-usapan ang tungkol sa DNA testing. Pumayag naman daw ang lola na ipa-DNA test ang bata. Sa kasamaang palad, lumabas sa resulta na negatibo. Hindi anak ni Coco ang bata. Nasaktan si Coco sa naging resulta ng DNA test dahil bumalik sa kanya ang lahat ng masasakit na salita na natanggap niya noon mula sa mga tao. Pati ang lola ni Coco ay nahiya lumabas dahil sa tingin ng mga tao ay responsable si Coco. Para kay Coco, gusto niya makuin ang bata kahit hindi niya alam kung paano. Gusto niya maging responsable at hindi niya nais na may batang lalaki na walang ama tulad ng naging karanasan niya. Pero sa kabila ng lahat, tinanggap ni Coco ang katotohanan at nagpatuloy sa kanyang buhay. Naikwento na rin noon ni Coco ang estado ng kanyang pamilya na pilit niya pinagkakaisa kahit naghihiwalay na ng matagal ang kanyang mga magulang. Samantala, matagal ang nawala sa mundo ng showbiz si Catherine. Ang huling balita tungkol sa kanya noon ay nahuli siya kasama kanyang live-in partner dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot.
Catherine admitted her fault and apologized to Coco. Kamakailan, isang emosyonal at prangkang panayam ang isinagawa ni Julius Babaw kay Catherine para sa kanyang YouTube channel. Dito, binasag ni Catherine ang matagagang pananahimik upos sa kontrobersyang bumalot sa kanya at kay Coco kung saan pinagdududahan ang tunay na ama ng kanyang anak. Inusisa mula ni Julius sa Catherine kung paano sila nagkaroon ng relasyon ni Coco. Palilihan ni Catherine, hindi yun relasyon kundi mutual understanding. Nagkatrabaho raw sila noon sa isang indie movie. Nakikitulog pa raw noon si Coco sa tirahan ni Catherine. Kalaunan ay bigla raw tumamlay ang kanilang pagkakaibigan. Naging madalang ang kanilang pagkikita. Pagkatapos ay may nakilala raw na isang Chinese businessman si Catherine at may nangyari sa kanila na sundan daw ito ng muling pagkikita nila ni Coco na noon na hindi pag-aanong sikat. Makalipas at 3 buwan, na-discover ni Catherine na buntis na siya. Hindi raw sigurado si Catherine kung sino ang ama ng bata na sa kanyang sinapupunan. Pero iginiit ni Catherine na pagkapanganak niya sa anak ay hindi siya humingi na kahit anong suporta mula kay Coco. Pero habang lumalaki raw ang bata, doon napansin ni Catherine na mas nagiging kamukha nito ang Chinese businessman na kasama niya na isang gabi. Dito na raw nabuo sa isip ni Catherine na hindi si Coco ang ama ng kanyang anak kundi ang businessman. Pero hindi niya yun inamin sa publiko. Aminado si Catherine na matagal siyang tumanggi sa mga nais mag-interview dahil hindi niya alam kung paano haharapin si Coco. Ayon sa kanya, pinangungunahan siya ng hiya at takot. Pagkabat gusto na makasama ni Coco ang bata, tumanggi si Catherine dahil alam na niya ang katotohanan. Hindi si Coco ang ama ng kanyang anak. Inisip niya kapakanan ng bata at kung paano ito maapektuhan kung mas lalong lumala ang issue. Sa panayam, sinabi ni Julius na nagipagkahamala ni Catherine ay hindi agad inamin kay Coco katotohanan. Bago pa raw nangyari ang DNA testing, pinilit na ni Catherine ang manahimik at lumayo sa showbiz. Nahihiya siya at hindi alam kung paano haharap sa publiko, lalo na kay Coco na naging mabuti sa kanya kahit nung una niya sinabi na siya ay buntis. Sa kabila ng lahat, masaya raw si Catherine para sa tagumpay ni Coco. Saad niya, deserve ito ni Coco dahil alam niya nagsimula ito mula sa indie films at nagsimika para marating ang tagumpay na tinatamasa nito ngayon. Pinanong ni Julius kung ano ang mensahe niya para kay Coco at sagot ni Catherine ay sobrang hiyang-hiya siya sa lahat ng nangyari. Umaasa siyang balang araw ay mapapatawad siya ni Coco. Nagpasalamat din si Catherine kay Coco dahil sa kabila ng lahat, hindi siya iniwan ito noong sinabi niyan siya ay buntis. Bagkus nag-effort para si Coco para maging responsable ama kahit hindi pala ito totoo. Naluha si Catherine habang inamin niyang nadala siya ng kabataan at maling desisyon kaya humihingi siya ng tawad sa lahat ng nasaktan niya. Nabalyit din ni Catherine na kontak niyang Chinese businessman na tunay na ama ng kanyang anak, ngunit hindi na raw ito sumagot, lalo na't kasal na ito sa isang actress. Sa kabila nito, tinanggap ni Catherine ang lahat ng nangyari at itinutuloy itong bahagi ng kanyang buhay. Pagkalipas ng 4 na taong paghakulong, naniniwala si Catherine na may dahilan ang lahat. Sinabi niya kung hindi siya nakulong, baka raw patay na siya ngayon, huwag parte pa rin ng isang malaking sindikato. Tanungin ko ano na ang pinakamalaking pagsisisi niya. Pabilis sa silagot na ito ay hindi niya pagiging mabuting ina sa kanyang 7 anak noon. Ngunit sa ngayon, bumabawi siya sa kanila. Nagtatrabaho siya bilang performer sa mga shows tulad ng pole dancing upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Catherine to join Batang Quiapo after eye surgery with Coco's help. Sa kabila ng mga palusubok, inamin ni Catherine na gustong-gusto niyang bumalik sa harap ng kamera. Gayun pa man, hindi pa ito posible dahil kailangan niya mag-ipon para sa operasyon ng kanyang kaliwang mata. Ayon sa doktor, may pag-asa pag bumalik sa normal ang paningin niya, ngunit kailangan itong maagapan. Ayon sa ulat ng bandera na makarating daw ito kay Coco, hindi siya dalawang isip na mag-abot ng tulong. Ipapaopera muna niya ang mata ni Catherine bago nito isama sa teleseryeng FPJ's Batang Quiapo. Sa ngayon, wala pang pahayag si Catherine tungkol sa alok na ito, ngunit maraming mga fans ang sabik at nag-ahabang sa kanyang pagbabalik.